Opening song. Para sa ating opening song, kantahin natin ulit ang Mahal ni Jesus ang Bata. O, natandaan pa? Okay, ready? Sing! Mahal ni Jesus ang bata sa buong sanlibutan. Maitim at maputi, dilaw at kayumanggi. Si Jesus ay walang itinatangi. Mahal ni Jesus ang bata sa buong sanlibutan. Maitim at maputi, dilaw at kayumanggi. Si Jesus ay walang itinatangi. Ay. Ang salamin ni Lola ay ilalagay sa mata. Ang kamay ng bata ay ilalagay sa Let's pray. Ama namin Diyos banal, sa kataas-taasan ng kalangitan, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan Panginoon sa oras na ito, sa inyo pong kadakilaan at dahil kayo pang Diyos na mapagmahal sa amin. Ama, patawarin niyo po kami sa lahat po namin nagawang po kulang at pagkasala at na Panginoon, sa oras na ito, inyo po kami i-bless, nawa po ay may matutunan po kami, at magsilbing inspirasyon Panginoon, ang mga matutunan namin sa oras pong ito at na Panginoon magsilbing gabay sa mga batang ito. Yan po ang akadalangin sa Pangalan Jesus. Amen. Okay, makinig kayo ha. Sabi daw, yung sombrero ni Lolo, sabi lalagay? Tapos dahil Lola na ako, saan ko nilagay yung ano ko? Sa mata. Tapos, anong sunod? Ang kami sa hita. Yeah, tingnan ko daw kung nakalagay sa hita. Asan ang mga hita? Tapos, ayan, ang hita. Tama. Aligay mo na ang kamay mo sa hita. Ayan, ready na bang makinig? Okay, ang kwento natin ngayon mga bata ay nangyari sa Japan. Sino na ang nakarating sa Japan? Nakarating ka na ate sa Japan? Hindi pa. Sino nakarating sa Japan? Ayan. Ano kaya ang klima sa Japan? Mainit ba doon? Malamig. Okay. Dahil sa Japan nangyari ang kwento ko, ang bida sa kwento ko, ang pangalan niya ay si Tado. Anong pangalan? Tado. Siya ay isang Japanese boy. Kasi taga-Japan. Tama? Ayan. Si Tado ay 7 taong gulang. Ilang taong gulang? 7. Sila ay nakatira sa isang mataas na lugar. At ang kasama niya sa kanilang tahanan ay ang kanyang lolo. Sino ang kasama ni Tado? Lolo! Okay na. Sige, yan. Oo, okay na. Hindi ka na paano? Hindi na. Ay, sige. Sige, ayan. Ito si Tado, ito naman si Lolo. Nakatira sila sa isang mataas na lugar. At doon sa mataas na lugar na yon, yun ay isang palayan. Pag sinabi nating palayan, ang nakatanim ay mga palay. Mahalaga ba ang palay? Opo. Ano ginagawa sa palay? Inaani. Pagkaani? Ginagawang bigas. Pagkatapos, yun ang kinasaing. O mahalaga ba yung palay na nagiging bigas? Yan yun. Doon sila nakatira ng lolo ni Tado, doon sa mataas na lugar na may malawak na palayan. Doon sa mataas na lugar na may malawak na palayan, doon naman sa baba noon, doon naman nakatira yung kanilang mga kababayan. Doon yung nakatira. So, dito sa mataas na lugar, isang palayan, nakatira si Tado at ang kanyang lolo. Sa baba naman yung kanilang mga kababayan. Sa taas nakatanim yung palayan sa taas. Sila nandun sila. At kapag nagtatanim ng palay, naakyat yung mga tao doon. Naakyat. At kapag mag-aani ng mga palay, pumupunta doon ang mga tao. At si Tado at si lolo ni Tado ay tumutulong doon sa mga tao. Laging naririnig ni Tado, sabi ng lolo niya na, alam mo ba Tado, dapat itong palayan na ito, dapat ingatan natin. Kasi dito natin kinukuha ang ating kinakain. Pag ito ay nawala,
Anong mangyayari kina Tado pag wala na yung palayan? Maano sila? Nagugutom sila. Yun ang grabing naririnig ni Tado kay lolo niya. Isang araw, habang nagpapahinga ang kanyang lolo, napatingin siya dun sa baba, dun sa maraming mga taong nakatira. At doon sa malayong lugar, meron dun dagat. Nakita niya na medyo yung mga alon sa dagat ay lumalaki. Nakita ng lolo ni Tado. Nasa na ako? Ayun. Na nakita niya, natakot yung mukha ng lolo ni Tado. Natakot siya. Bigla siyang napikwas. Bigla siyang lumapit. Ay, totoo ang kanyang nakikita. May malaking alon na bubuo sa dagat. So, ang ginawa niya, pumunta siya din sa palayan. Tapos, tinawag niya si Tado. Sabi niya, Tado, halika. Mabilis, ang Tado kay lolo. Sabi niya, ano po yun, lolo? Halika. Kasi doon sa lugar, meron silang sinisigaan ng mga kahoy. Yung maglolo, mag-aapoy. Sabi ng lolo ni Tado, kunin mo yung isang kunin mo ako ng isang kahoy na may apoy, kunin mo ako. Sabi niya, takbo si Tado doon sa may apoy. Kuha siya, bigyan niya kay lolo niya. Nakita ni Tado, yung lolo niya, nilagay din sa palayan. Ano nangyayari sa palayan pag nilagay ng apoy? Masusunog. Sabi ni Tado, napatingin siya kay lolo niya. Bakit susunogin ni lolo ang palayan? Tapos sabi pa ni lolo niya, Tado, isa pa, kumuha ka pa ng isa. Hindi nakagalaw si Tado. Kasi sabi ni lolo, pag nawala ang palayan, wala silang kakainin. Masusunog yung palayan. Parang ayaw sumunod ni Tado, ayaw niyang sumunod. Pero naalala ulit ni Tado yung sabi ng kanyang lolo. Ang sabi ng lolo kay Tado, alam mo Tado, kapag sinusunod ang mga inuutos na matatanda, katulad ko, natutuwa si Jesus. Naalala niya yun, sabi ni lolo kay Tado. So sabi ni Tado, kailangan sundin ko si lolo kasi para matuwa si Jesus. Takbo ulit siya. Kuha ulit siya ng kahoy na may apoy. Nilagay ulit ni lolo, sabi ni lolo, isa pa, takbo na naman si Tado, kuha na naman siya. Nilagay ni lolo, isa pa, takbo na naman si Tado, lagay na naman hanggang sa lumaki na yung usok. Nang lumaki na yung usok dun sa palayan, yung mga tao dun sa baba, nag-akyatan sila, papunta dun sa taas. Bakit kaya? Yung po, nakabot na po itong sa may mga bahay. Nasusunog yung palayan. Hindi nasusunog yung palayan. Akyat yung mga tao, nagsisigawan. Bakit? Sinong may gawa? Bakit suminog ang palayan? Sino ang may gawa? Ayan, nagagalit yung mga tao kay lolo. Ayan, kasi nagagalit sila kasi nasusunog yung palayan. Paglingon ng mga tao, lahat ng mga tao, nakaakyat dun sa lugar na kung saan nakatira si Tado at si lolo. Pag-akyat ng mga tao, paglingon nila doon sa kanilang pinanggalingan, nakita nila yung tubig ng dagat papunta na doon sa kanilang lugar. At yun ay pinabuno na ng tubig yung kanilang lugar. Sa palagay ninyo, kung hindi nag-akyat yung mga tao, ano mangyayari sa kanila? Malulunod. Kaya nung makita nila yung tubig na sumakot doon sa kanilang lugar, ay pumunta sila kay lolo. At ano sa palagay ninyo yung ginawa nila kay lolo? Nagalit pa ba sila? Nagalit pa ba sila? Hindi na. Niyakap nila si lolo at magpasalamat sila kay lolo. Sabi nila, salamat po. Kung hindi sa'yo, hindi mo ito sinunog, baka kami lahat ay nalunod na. Ayan. Ang ginawa ni lolo, lumapit siya kay Tado at inakbayan niya si Tado. Sabi niya, dahil kay Tado, nagawa kong magpausok sa palayan, siya ang kumuha ng mga kahoy na may apoy. Kaya magpasalamat din kayo kay Tado. Ayan. So, bakit sumunod si Tado sa lolo niya? Anong naalala niya? Kapag sumunod po si
suportado sa mga matatanda, matutuwa si Jesus. Ano daw? Sabihin mo. Kapag sumunod sa matatanda si Tado, matutuwa si Jesus. Yan, laging sinasabi. Totoo ba yan? Matutuwa si Jesus pag nagsusunod tayo sa matatanda, sa mga inuutos? Yan, kasi lahat ng inuutos ng matatanda ay tama. Kahit sa ating isip, sa inyong munting isip, sa palagay ninyo hindi yun tama, pero ang matatanda, hindi sila magsasabi sa inyo, mag-uutos sa inyo kung hindi yun nararapat. So ano ang lesson na natutunan? Dapat tayo ay sumunod sa Matatanda. yan. Dahil sila natutuwa. Jesus. Ayan, salamat sa inyong pakikinig. Ang hapon mga bata, ano na ang awit na alam ninyo? Awitin natin. Ano yung awit na alam natin? God is good to me. Alam niyo yan? Sige. God, sige nga, practicein mo natin. God is good to me. Ready? God is good to me. Sing. God is good to me. God is good to me. He holds my hand and let me stand. God is good to me. Ang Diyos mabait sa akin. Ang Diyos mabait sa akin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa akin. Ayan. Alam niyo ba yung thank you Lord for the beautiful world? Alam niyo yan? Sino may alam man? Alam mo? Thank you, Lord, for the beautiful world. Ready? Go. Thank you, Lord, for the beautiful world, for the sun and the blue skies. Pero may yata ko. Teka, maludoble na. For the birds, lipat ang birds. For the birds and the fishes, and the flowers, and the trees, and the cute little butterfly. Tayo. Okay, ready? Thank you, Lord. Sing. Thank you, Lord, for the beautiful world, for the sun and the blue skies, for the birds and the fishes and the flowers and the trees and the cute little butterfly. Tagalog. Salamat o Panginoon sa mundo araw at ulan. Sa ibon, sa isda, sa bulaklak at sa puno at sa maliit na paro-paro. Isa pa. Gusto ko marinig ang boses niya. English, Tagalog, tayo. Thank you, Lord. What do you sing? Thank you, Lord, for the beautiful world, for the sun and the blue skies, for the birds and the fishes and the flowers and the trees and the cute little butterfly. Panginoon sa mundo araw at ulan, sa ibon, sa isda, sa bulaklak at sa puno at sa maliit na tayo. Very good. Apa na tayo? Ha? Sige, tayo. Tayo ay magmamarch, mag-action tayo, para mawala ang ito. Everybody stand. Pati kayo ngayon, Isa na, bibi. Tayo na. Tayo kayong dalawa, tayo. It's a good thing to praise the Lord. What do you sing? It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk to the right. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Okay.
It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to love the Lord. Walking on the light of God. Walk to the left. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a good thing to serve the Lord. It's a good thing to serve the Lord. It's a good thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk forward. Walk, 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 walk in the light. Walk backward. Walk in the light. Walk forward. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Combination na lahat. It's a good thing to praise the Lord. It's a good thing to love the Lord. It's a good thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Square march. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Square. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Yan, na po na kayo. Kukunin lang, bakit pa kapatid mo? Kukunin lang. Okay. Ano yung finger play nila? Okay, ito ang aking play. Sabihin kayo sa akin, ha? Things I love. Go. I love God's house. God's house. I love God's house. May bibig ba tayo? Naririnig niyo ba ako? Ulitin natin, ha? Things I love. Kasi pom niya na. Tayo kayo, tayo. Tayo. Okay. Pagkatapos na about tayo, ha? Okay. Tayo, tayo, tayo. Things I love. Very good. Things I love. I love God's house. I love God's house. I love His day. Love me. Stories to Stories to that Jesus gave. Us. I love that Jesus me and you. for me. Them open, shut them. Them open, shut them. Fold them on your lap. Fold them on your lap. Opo na kayo, opo na. Finger play. Yun ang bagong Are you ready? Ready na ba kayo na makinig ng kwento? Okay. At gusto ko, kapag ako'y nagkwekwento, ay nakatingin dito sa aklat. At gusto ko rin ay yung inyong pahiram ng inyong mga tainga at mga mata ng sandali. Sino na nga ang nagkwekwento sa inyo ngayon? Ang pangalan ko ay Ma'am Leia. Sige daw, anong pangalan ko? Ma'am Leia! Okay, finger play muna tayo. Open, shut them. Okay, bet, open, shut them, finger play. Open, shut them, open, shut them. Give a little clap. Isa lang clap, clap. Them, open, shut them. Fold it in your nap. Okay, kaya ang mga kamay daw ay nasa hita habang nakikinig ng kwento. Nung nakaraan,
Sino yung ikwento ni Ate Mercy sa inyo? Dalawang magkapatid. Sino? Hindi magkapatid, si Eva at si Adan. Sino yung anak ni Eva at ni Adan? May pang-regalo ba tayo dyan? O, sige, at may regalo sa makakaturan. Sino yung ikwento ni Ate Mercy na anak ni Eva at Adan na magkapatid? Sige daw, alalahanin. Sino na nga yun? Sino na nga yung anak na yun ni Eva at saka ni Adan na magkapatid? Naalala ba rin yung kwento nung nakaraan? Sa mga lalaki, matalino yung mga lalaki. Sino yung magkapatid na anak ni Eva at ni Adan na ikwento ni Ate Mercy nung nakaraang Sabado? Sige daw, alalahanin. Hindi yun. Sino? At Apin. Sige, dito. Dali, regalo. Dali, dito. Sino? Si Cain at si Abel. Si Cain at si Abel. O, regalo. Okay. Si Cain at si Abel. Sino? Ano ang inialay? Di ba sabi ng Panginoon, kayo ay mag-aalay sa akin. Ano yung inialay ni Cain? Ano yung kanyang inialay? Ano yung kanyang ibinigay, inihandog sa Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, maghahandog kayo sa akin ng mga nilalang na may dugo. Kasi meron yung sinisimboluhan kung bakit may dugo ang nais ng Panginoon. Ano yung inialay ni Cain? Si Cain muna. Ano ang alay ni Cain? Wala. Sino nakaalala ng inialay ni Cain? Yung inihandog ni Cain sa Panginoon. Ano? Sino nakaalala? Okay, kung hindi nyo naalala ang inialay, inihandog ni Cain, yung kay Abel. Ano ang inihandog ni Abel sa Panginoon? Sige daw, sino nakaalala? Walang nakaalaala, walang makakuha ng regalo. Natapos ba ni Ate Mercy yung kwento sa inyo? Natapos yung kwento ni Ate Mercy na si Cain at si Abel? Nagulan, hindi natapos at nagulan. Okay. Ngayon, makinig kayo sa kwento ko at pagkatapos ng kwento ay mayroon tanong at bawat makakatukoy, makakasagot ng tama ay mayroon regalo. Bukod sa bihon na snack, meron pa kayong regalo. Okay? Naintindihan? Sige daw, sagot daw. Gusto ko malakas. Yes po! Yan, gusto ko buhay. Okay. Ang ikukwento ko sa inyo, narinig nyo na ba ang pangalan ni Noah, ni Lolo Noah? Okay. Ano ang alam niyo kay Lolo Noah? Ano ang alam niyo kay Lolo Noah? Dito muna. At ang akin kinapampunas. Okay. Nung unang panahon ay, ayan, when God was the world, nang ang Panginoon ay hugasan, linisin ang mundo. Ayan, makinig kayo ha, at mula sa simula, kailangan natin na maunawaan kung ano ang kwentong ito. At guys, mga bata, ito ay totoong nangyari. At ito'y mangyayari ulit, sabi sa banal na kasulatan. At ito'y mangyayari ulit. Kaya kailangan handa tayo. Alam niyo ang kwentong ito upang, yung mga nasa ulihan, nakikinig ba kayo sa akin? Alam niyo ang kwentong ito dahil ito'y mangyayari ulit. Ang panahon ni Noah ay mangyayari din sigurado sa inyong kapanahunan. Ako't matanda na baka hindi ko naabutan. Pero kayo't mga bata pa, aabutan ninyo ang muling paghugas ng Diyos sa mundo. Okay, noong unang panahon, lahat ng tao tiningnan ng Diyos. Tiningnan ng Diyos ang mundo. At nakita na niya na ang kanyang mga nilalang ay napakabuti. Ano na nga yung mga nilalang ng Diyos? Na alam natin? Ano yung mga nilalang ng Diyos? Liwanag at dilim. Regalo! Nasaan ang regalo? Hoy, regalo! Regalo!
Nilalang daw ng Diyos ang liwanag at dilim. Ito. Ano pa ang iba pang nilalang ng Diyos? Sige pa. Ano pa ang ibang nilalang ng Diyos? Ha? Mga hayop sa kabundukan. Mga hayop daw. Okay, mga hayop. Nilalang din yun ng Diyos. Sabi niya magkaroon ng mga hayop. Pero galing hindi, mga hayop. Mga hayop. Mga isda. Mga isda sa karagatan at sa mga ilog. Nilalang din yan ng Diyos. Ayun pa. Ano pa? Mga nilalang ng Diyos. Mga puno. Mga puno at mga ibon. Ayan, mga puno at mga ibon. Ito, saka ito. Lahat yan guys ay nilalang ng Panginoon. Kaya kung wala ang Diyos, walang mga puno. Nakita ninyo itong mga puno ito? Lahat yan ay nilalang ng Diyos. Okay, dito na ang tingin sa akin. Pag maganda ang teacher, kailangan pa rin nakatingin sa teacher. Kasi ang teacher ay sobrang ganda. Okay, dito ang tingin. At tinignan ng Panginoon ang mundo at nakita niya napakabuti, napakaganda ng mga ilog, ng mga dagat, at ang tao ay sagana sa mga isda at sa mga gulay. Lahat ng yan ay nilalang ng Diyos. At alam niyo ba, noong unang panahon, ang mga hayop, ang mga tigre, ang mga leon, lahat yan ay mga maaamo. Kausap yan ng mga tao, maaamo ang mga hayop noon. Nakikipaglaro ang mga bata, sumasakay sila sa mga elephant, kahit hindi tingnan ng matanda. Sila ay nakikipaglaro sa mga leon at sa mga tigre. Dumaan ang maraming panahon, libu-libong panahon ang nakaraan. At muling tinignan ng Panginoon ang mundo. Aba, napansin niya na pagkaraan ng libu-libong taon, ang tao ay pasama ng pasama. Marami na ang mga masasamang tao. At ganoon din, ang mga hayop ay mga mababangis na. Dahil sila mababangis na, hindi na sila pwedeng laruin ng mga hayop, ay ng mga bata. Pati ang mga sawa at mga ahas, sila ay mga nangkakagat na at pagka nakagat sila, ay nakakamatay. Masyadong mabangis na ang mga hayop. At ganoon din ang mga tao, meron ng nagpapatayan, meron ng binubugbog, meron ng mga nagsisigarilyo, marami na ang naglalasing, at pagka sila'y lasing na, wala na sila sa kanilang tamang kaisipan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan na hugasan ko at baguhin ko ang mundo. At sino yung kanyang pinag-utusan na, sino yung tao na kanyang pinag-utusan? Ayan, ito si Noah. Ito si Noah. Si Noah ay isang mabuting tao. Ayan. Si Noah ay isang mabuting tao at mayroon siyang asawa. Ang kanyang asawa ay isa ring mabuting babae. Hindi lang mabait, mabuti. Pag sinabi natin mabuti, matulungin, may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, at higit sa lahat, sila ay tumutulong sa kanilang kapwa. At lahat sila ay ang pamilya ni Noah at ang kanyang asawa ay napakabuti. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, ang mundo ngayon ay masyado ng masama. Marami ng tao ang masama at napakasama na dire-diretso ang pagkasama ng tao. Kaya kailangan na ang mundo ay baguhin ko. Okay, ano ang ginawa ng Diyos? Paano ang pagbago? Ang sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng isang malaking bangka. Malaki ha? Hindi lamang basta bangka, malaki baka ang sukat ng bangkang ito ay kasing laki ng buong bayan ng Daet. Napakalaking bangka. Gagawa ka ng mga kwarto para sa mga ibon. Gagawa ka ng kwarto para sa mga ahas. Gagawa ka ng kwarto para sa mga malalaking hayop. Gagawa ka din ng kwarto para sa iyong pamilya. Ibig sabihin, napakalaki ng gagawin na bangka. At ang bangkang yun ay tinatawag natin na arko. Binigyan ng Panginoon ng plano si Noah. Ito yung plano niya. Ayan. Ayan yung plano. Ang malaki
bintana sa bubong. At lalagyan mo rin sila ng mga bintanang maliliit sa kanilang kwarto. Lahat yan ay ipinaliwanag ng Panginoon at binigyan niya ng instruction si Noah. Ayan, nakita ninyo yung plano ng malaking arko? Ayan, yan ang malaking arko at yan ang nagplano ay ang Diyos, ang Panginoon ang nagplano. Bakit kaya? Di ba kayo nagtatanong, bakit kaya siya ay nagawa ng isang malaking bangka? Samantalang, alam niyo mga bata nung panahon, sino sa inyo nakakita na ng ulan? Ayan tayo, sagana tayo sa ulan. Pero nung panahon ni Noah, hindi nun umuulan. Hindi alam ng tao kung ano ang ulan. At ang sabi ng Panginoon, gagawa ka ng bangka. Pero noon nga, namamatay na lang ang mga tao, hindi sila nakakakita ng ulan. Nabubuhay lang ang mga hayop, ang mga halaman sa mog at sa mga tubig sa ilog. Pero ngayon ay, ayan, sabi ng Panginoon, kumuha ka ng mga hayop, ng mga kahoy. Ito yung matitibay na kahoy. Alam niyo, guys, noong mga panahon, ang mga kahoy nung napakatitibay kasi libo-libong taon na. Wala nung naglalaging, wala nung nagtutroso. Kaya ang mga punong kahoy nun ay matitibay na kahoy. Ikaw ay gumawa ng isang arko na gawa sa mga kahoy na matitibay. Ayan, kaya sila ay nagbayad si Noah ng maraming trabahador. Ayan, nakita ninyo? Ano ang ginagawa dyan ng mga tao? Nagpupulutol ng mga puno at mga punong kahoy. Ayan. Dahil anong gagawin nila? Arko, isang malaking, napakalaking bangka. At pagkatapos na sila makagawa ng magputol ang mga tao, ayan, si Noah. Nakagawa na sila. At alam niyo ba na ang arkong ito kung ilang taong ginawa? Ginawa niya ito ng 120 years. At habang ginagawa ang arkong itong napakalaking arko, ayan, kita ninyo? Kagawa yan, ay nangangaral si Noah. Sabi niya sa mga tao, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. At kayo ay makinig, magsisi tayo. At meron tayong Diyos na magliligtas sa atin. May madating na malaking baha. Sabi naman ng mga tao, paano madating ang baha? Hindi nga namin kung paano alam kung paano ang ulan. Kasi hindi pa sila nakakaranas ng ulan. Paano naman magkakaroon ng baha? Hindi nga umuulan. Kasi noon, wala nang ulan. Kaya nagtataka ang mga taong gumawa si Noah ng isang malaking arko. At ang higit sa lahat, ang nakakapagtaka, ayan, nakita ninyo yan, sila. At nakita ng mga tao na buhat sa malayo, ayan, tinan ninyo, buhat sa malayo, si Noah ito'y nangangaral. Nasabi niya sa mga tao, magsisi at sumama sa kanya na sumakay sa arko. At ang ipinagtataka ng tao, papasok dun sa arko. Ito. Nakakita niyo ito? Nasaan dyan ang mga hayop? Ayan, nasaan dyan ang mga hayop? Ayan, ang mga hayop ay nagmamarcha. Yung mga maruruming hayop, ano ang mga maruruming hayop? Aso, kabayo, elepante, kalabaw. Lahat sila, ilan sila na nagmamarcha. Yung marurumi, kasama dyan ang baboy. Dalawa silang na pumapasok sa arko ni Noah. Dalawa. Bakit kaya? May nag-utos kaya sa kanila sa mga hayop na ito? Meron kaya namumuna sa kanila? Dahil ang anghel ay sinabihan sila na sila'y pumasok sa arko, dalawa yung maruruming hayop. Pero mayroong marilinis din ang mga hayop. Ano yung mga malilinis na hayop? Pusa ba? Kasama yan sa, pag sinabi natin guys na marumi, hindi pwedeng kainin. May ibon na malinis, may ibon, may uwak. Ang uwak ay marumi, pero may ibon na pwedeng kainin. Halimbawa ay, tigre, rabbit, yan, marumi yan. Sila ay dalawa. Pero yung malilinis, katulad ng baka, manok, usa, kambing, pabo, ano pa?
Tupa. Yan. Ano pa? Ang malinis na hayop. Ang aso ay marumi. Kasama yan sa marumi. Ano ang malilinis na hayop? Lahat ng malilinis na hayop katulad ng manok, baka, sila ay pito-pitong pumapasok. Ano? Mayo. Malinis na hayop. Hayop. Mayo daw po. Baka. Baka at manok. Yun ang malilinis na hayop. Pero yung marurumi katulad ng baboy, aso, pusa, elepante, yan, kabayo, sila ay dalawa-dalawa lang. Pero yung malilinis, sila ay pumapasok sa arko ng pito-pito. Bakit kaya pito-pito at bakit dalawa-dalawa ang marurumi? Ayan, bakit kaya? Hindi kaya ninyo naisip? Sa Bible, pag binasa ninyo, ang mga marurumi at karmaldumal na hayop ay pumasok sa arka ni Noah ng dalawa-dalawa. Pero ang malilinis ay pito-pito. Okay, binangyari na. Ayan na, pumasok na. Hindi na pumapasok yung mga hayop? Ayan, wala sa kanilang nangunguna. Pero ang anghel ay sinabihan silang pumasok dalawa-dalawa. At pagdating doon, ay pinangunahan sila ng mga anak ni Noah. Sino yung mga anak ni Noah? Si Shem, tandaan ninyo, titatanong yan, si Shem, si Japet, at sino pa yung isa? Si Shem, si Japet, at sino yung isa? Si Shem, tingnan natin, si Shem, si Elam, at si Japet. Yun ang tatlong anak ni Noah. Sino na nga ang anak ni Noah? Si Shem, si Japet, sino pa isa? Si Elam. Sila lahat ay mga anak ni Noah. At sila yung nangunguna doon pagpasok. Halimbawa, ahas. O ikaw ng mga ahas ka, diyan ka, nakatulong. O ikaw naman na pusa, dito. Ikaw ng mga aso, dito. Ayan. At pagkatapos ang mga hayop ay pumasok, sige pa din ang pangaral ni Noah. Sabi niya sa mga tao, pumasok na kayo sa arko bago mahuli ang lahat. Magsisi tayo ng ating kasalanan dahil gugunawin ng Diyos ang mundong ito dahil sobra ng masama. Ayan, nakita ninyo? Pero anong ginawa ng mga tao? May sumama ba? Yan. Walang sumama. At ang sabi pa ng mga tao, alam niyo, ang sabi niya kay Noah, ang matandang ito nababaliw na. Paano magkakaroon ng baha? Ay hindi na umuulan. Diba? Sabi, naliloko-loko na, nababaliw na ang matandang ito. Gumawa siya ng malaking arka. Ni hindi nga umuulan. Paano magkakaroon ng baha? Pero si Noah ay nagmakaawa pa rin sa kanila. Sabi niya, please, pumasok na kayo. Bago mahuli ang lahat, ay kailangan kayo nasa loob na ng arka. Kailangan kayo ay mainigtas. Magsisi tayo ng ating kasalanan. Pero walang tumugon sa kanya, kundi ang kanyang tatlong anak at ang kanilang mga asawa. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Pagkatapos, alam niyo ba guys na hanggang sa huling panahon, ayan, si Noah nagsasabi siya sa mga tao na pumasok. Habang bukas pa ang pinto, pumasok na kayo. Pero walang tumugon. Hanggang unti-unti ay sumara ang pinto ng arka. At hindi si Noah ang nagsara ng pinto, kundi ang Panginoon. Ayan, nakita niyo ang pinto? Nakabukas pa. At pagkatapos, na sila'y nasa loob na ng arka. Ayan, tingnan niyo, nasa loob na sila ng arka. Ayan ang hayop at ayun ang pamilya ni Noah. Anong nakita niyo dyan mga hayop? Diba ang dami? Ayan. At nang sila'y nasa loob na ng arka. Umulan ba agad ng unang araw? Hindi umulan. Unang araw na isinarala ng Diyos ang pinto ng arka, naghihintay sila sa loob na marinig nilang umulan, walang ulan. Sunod na araw, pangalawang araw, wala pa rin ulan. Pangatlong araw, may ulan na ba? Wala pa rin. Siguro kung kalinaan doon, masabi kayo, labas na tayo dito. Wala naman ulan. Baka tayo makulong lang dito. Pero palibasa, si Noah at ang kanyang pamilya ay sagana sa pag-ibig ng Diyos. At ang mga anghel ang kanilang kasama, sila ay nagtiyaga na maghintay. Hanggang dumating ang ikapitong araw. Ikailang araw, dumating ang ulan? Ikapitong araw, dumating ang malakas na ulan. Ano ang nangyari na dumating ang ulan?
narinig nila na hindi lamang ulan, kundi may kidlat, may kulog. At pagkatapos ang ulap ay masyado ng madilim. Lumakas ang ulan at tumaas ang tubig. At wala nang makitang puno. Pati mga building pinakamataas na puno, maski puno na yun ay hindi na nila makita. At ang arkang ginawa ni Noah ay nagpa-lutang-lutang. Marami ang mga taong nagsisi. Sabi, Noah, buksan mo ang pinto at kami papasok sa arka. Ayaw naming mamatay. Pero gustuhin man ni Noah na pumasok sa arka, hindi na niya mabuksan kasi Diyos na ang nagsara ng pinto. Ano ang nangyari sa mga tao na hindi pumasok sa arka? Namatay sila, nalunod sila. Dahil hindi sila nakanig kay Lolo Noah. At pagkatapos ng maraming araw, 40 days and 40 nights, mahigit isang buwan, ang ginawa ni Noah ay nagpalipad siya ng, anong una niyang pinalipad? Uwak? Uwak yung kanyang unang pinalipad. Nagpalipad siya ng uwak. Ang sabi niya, tingnan, pinalipad niya at pinalabas. Dahil matagal na sila sa loob, 40 days and 40 nights na sila, na yung arka ay nagpapalutang-lutang sa tubig. Pero, bumalik ang uwak. Ang ibig sabihin, bakit bumalik ang uwak? Bakit bumalik ito? Wala pa siyang mahapunan puno. Ang ibig sabihin ay lahat ng punong kahoy ay nasa ilalim pa ng tubig. Mataas na mataas pa ang baha. Kaya sila Noah ay wala silang ginawa kundi pakainin yung mga hayop na nasa loob ng arka. At pagkatapos ng mga raming araw, ay pinalaya naman ni Noah, pinalipad naman niya. Ang ano sunod niyang pinalipad na ibon? Yung unang ibon na kanyang pinalipad ay ano? Uwak. Ang pangalawa ay kalapati. Ano ang ginawa niya sa kalapati? Pinalabas niya sa bintana. At bumalik ang kalapati. Ano ang dala ng kalapati nang bumalik ang kalapati? Ano ang dala ng kalapati nang bumalik ang kalapati? Bulaklak? Ano pa? Dahon. May dala ng dahon ng kalapati. Ang ibig sabihin ay mayroon ng puno na tumubo. May dala ng dahon. Huwag niyong kalimutan ha, ang kalapati ay bumalik at may dala na siyang dahon. At ang ibig niyong sabihin ay mababa na ang tubig. Kaya ang ginawa ni Noah ay, ano ang kanyang ginawa? Sinilip niya. Sumilip siya. Ayan, bumalik ang, ayan, nakita ninyo ang kalapati na may dalang dahon? Ayan, bumalik ang kalapati na may dalang dahon. Ang ibig sabihin, ang tubig ay bumaba na. Kaya sila Noah ay bumaba na rin. At sila ay lumabas sa arko. Ano ang kanilang unang ginawa na sila ay lumabas sa arko? Ayan, nakita ninyo ha, ano ang unang ginawa kaya ni Noah na siya ay lumabas sa arko? Ayan, ang mga matagal pa pala. Yan, ano ang unang ginawa ni Noah nang siya lumabas sa arko? Naghandog siya at nag-alay sa Panginoon. Nagpasalamat sa Panginoon. Ayan, nakita ninyo, kasama niya ang kanyang pamilya. Naghandog sila, gumawa sila ng altar na bato dahil noon ay grabe ang pagpapasalamat nila sa Diyos na iningatan sila sa loob ng arko. Iniligtas ang kanyang pamilya, ang kanyang sambayan. At nagpasalamat sila, nagpuri sa Panginoon. Ayan, paglabas na labas sila ng arko, ano ang unang ginawa? Naghandog sa Panginoon, nagpuri, nagluwalhati. Bakit kailangan magluwalhati sa Panginoon? Meron pa silang dapat ipagpasalamat, mga bata? Oo, iningatan sila ng maraming araw sa loob ng arko. At lahat ng sinabi ng Panginoon ay natupad. Ayan mga bata ha. Kaya tayo, kapag tayo ay mayroong pupuntahan, kayo ba guys, bata, mga bata, dito ang tingin sa teacher na maganda. Nagaganda ba kayo sa teacher? Siyempre. Kaya dito ang tingin. Kaya kapag tayo may pinuntahan, pagdating natin ay ligtas tayo, kailangan nagpapasalamat tayo sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Noah, na ang unang ginawa, pagkatapos na sila ay ingatan sa loob ng arko, sila ay nagpasalamat, nagpuri, at naghandog sa Panginoon bilang pagpapasalamat at pagluwalhati.
alalahanin ninyo ang kwentong ito ni Noah. Dahil ito yung mangyayari ulit. Pero, mayroon silang napansin nang sila ay naghahandog. Ano ang kanilang napansin? Anong nakita ninyo dito? Rainbow. Rainbow! Ano ang napansin nila? Habang sila ay naghahandog, nakakita sila ng? Ayan. Kaya sa tuwing makikita ninyo ang rainbow, ang sabi ng Panginoon, ipapadala ko ang bahaghari na tanda na hindi ko na ulit bibigyan ang mundo ng malaking baha na ikamamatay. Kaya pag nakita natin ang bahaghari, magpuri tayo sa Panginoon. Yan ay simbolo na sinisip-sip na ang mga tubig sa lupa, hindi na ipadadala ng Diyos ang baha. Ang sunod na niyang ipapadala sa mga kasalanan at sa mga hindi magsisisi ay hindi na ulan. Ano na ipapadala ng Diyos? Apoy. Apoy na ang kanyang ipapadala. Kaya tayo ay mga bata pa, magi tayong mabait, masunurin sa magulang, makinig sa magulang. Kailangan tayo maging mabuti sa susunod. Ang ipapadala na ng Diyos ay hindi na ulan kundi apoy na. Kaya pero pag kayo mabait, kayo mabubuti, at kayo may malaking takot sa Panginoon, hindi tayo tatabla ng apoy na ipapadala ng Diyos, kundi tayo magpupuri sapagkat napakabuti ng Panginoon na siyang naglalang sa bawat isa sa atin. Okay, na maganda ba ang kwento? Maganda ba ang teacher? Ang magsabi dyan ng hindi ma-snack. Maganda ba ang kwento? Maganda ba ang teacher? Very good. Okay. Anong sasabihin? Thank you for the nice story and message. Okay. Sa malinis. Paano tayo mapunta sa malinis? Sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ano? Okay. For our closing song, tayo na tayo. Tayo na tayo. Awitin natin yung... Alam niyo ba yung maliit na gagamba? Sige na, akyatin natin yung gagamba. Sige nga. Ganun ha? Ganun. Isang malalaki at saka isang hiniliit. Yan. Pakyatin mo doon. 1, 2, 3, 4. Kaya niya? Pakyatin natin yung gagamba. Maliit na gagamba, umakyat sa sanga. Ready, sing. Maliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, itinaboy siya. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. Maliit na gagamba, parating masaya. Ulitin natin. Napapakyat yung gagamba niya? Sino nga raman? Sino hindi? Ito nyo na. Ito naman yung intuturo pag gano'n natin. Ayan ha. Okay? Okay? Nakabaliktad kasi ako sa inyo. Ayan. Ready? Maliit, nagagamba, umakyat sa sanga. Ready? Pakyatin natin. Go! Maliit na gagamba, umakyat sa sanga. Dumating ang ulan, itinapon siya. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. Maliit na gagamba, parating masaya. Pag maulan pala, ang gagamba ay malungkot. Kasi yung kanyang inakyat ang puno ay madulas. Minsan nadudulas, natatapon siya. Pero pag ang Diyos nagbigay ng araw, ano nangyari sa puno? Natuyo yung sanga. Ano nangyari kay gagamba? Umakyat na ulit siya, masaya na siya ulit. Na? Kaya, yung mga gamba, yung mga ibon, huwag natin silang papatayin o sasaktan. Lahat ng mga hayop ay nilalang ng Diyos, mahalin natin sila. Kaya maging mabait tayo sa mga aso, sa pusa, sa gagamba, sa mga langgam, sa mga ibon. Sabi ng Diyos, be kind to animals. Okay. Sinong mga closing prayer? Tayong lahat ito tayo na mga bata. Naisak na tayo. Sige. Let us pray. At pag tayo guys ay nag-pray,
So, ma-close tayo guys para hindi tatawa. Dakilang Diyos, Panginoong Banal, maraming salamat po, Panginoon, sa mabuting panahon na ito na kami ay nakatagpo ang mga batang ito. Panginoon, amin pong idinadalangin ang mga batang ito na bigyan niyo po sila ng mabuting kalusugan, ingatan ang bawat isa sa kanila sa kanilang pag-aaral, at magi silang mabuting bang mga bata, matupad nila ang kanilang mga pangarap hanggang sa kanilang paglaki. Idinadalangin din po namin ang kanilang mga magulang, ingatan po ang kanilang mga magulang ng bawat bata, bigyan ng maraming pagpapala sa kanilang mga kamay upang walang hadlang na mapalaki nila ang mga batang ito at maging mabuti, magkaroon ng mabuting kinabukasan, at kung kayo'y dumating, makasama namin sila sa inyong inihahandang langit na bayan. Patawad sa aming maraming kasalanan, pagpuri at pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Lahat ay magsabi ng Amen! 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 Okay.